Hi guys, mabuting araw sa lahat. So, ngayong araw, pag-uusapan natin sa video na ito ang tungkol sa calamity loan ng SSS. Ang video na ito ay may tatlong part, which are, number 1, kung sino-sino ang mga qualify sa pag-a-apply ng calamity loan. Number 2, ano ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag nag-a-apply na. At number 3, kung papaano ang step-by-step process ng pag-apply ng calamity loan, which is ituturo ko sa inyo sa dulong part ng video na ito. So, kung interesado ka, panoorin mo itong video na ito hanggang dulo. Tara guys, simulan natin sa part number 1. So guys, itong calamity loan na pala ito is mag-i-start siya ngayong araw, November 27, 2020 at matatapos siya ng February 26, 2021. So dito nga sa part number 1, pag-uusapan natin kung sino-sino ang mga qualify sa pag-apply ng calamity loan. So guys, first na qualification para dito sa calamity loan is dapat meron kang 36 months na contribution at 6 dapat doon ay nasa loob ng 12 months bago ka mag-apply ng calamity loan. So halimbawa, yung mga mag-a-apply ng November 2020, dapat meron siyang hulog na 6 na buwan simula noong October 2019 hanggang October 2020. Sa mga mag-a-apply naman ng December 2020, dapat meron siyang hulog ng November 2019 to November 2020. For January 2021 naman, dapat meron kang December 2019 na hulog to December 2020 at least 6 na buwan. At sa mga mag-a-apply ng February 2021, dapat meron kang 6 na hulog ng January 2020 to January 2021. So, yun yung unang qualification natin para sa calamity loan. Pangalawa naman ay dapat naka-under state of calamity ang area kung nasaan kayo ngayon. So, panoorin itong video na ito na in-announce siya ng Pangulong Duterte na under state of calamity ang buong Luzon. Kaya lahat ng taga Luzon ay maaaring mag-apply ng calamity loan. Kami po sa NDRRMC ay nagmungkahi sa Office of the President na dideclare na state of calamity itong buong island ng Luzon sa mga karatig ng mga isla. Mukhang napirmahan ko na ata. Sige. Thank you, sir. Thank you. Well, last night I think I signed the proclamation. Pangatlo sa mga qualification ay dapat wala kang outstanding loans under sa Loan Restructuring Program or LRP at dapat ay wala kang loan sa mga nakaraang calamity loan gaya ng pagputok ng Bulkang Taal at calamity loan para sa COVID-19. At ang panghuli naman sa mga qualification natin ay dapat wala kang final claim gaya ng permanent total disability o retirement benefit. Para sa mga retiree pensioner po natin, magsisimula na rin ngayong araw, November 27, 2020, ang program na 3 months advance pension para sa inyo. So, maaari na kayo magpunta sa mga SSS office para mag-apply para dito. Okay guys, magpunta naman tayo ngayon sa part 2, kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag nag-a-apply na ng calamity loan. Ang unang dapat gawin kapag nag-a-apply ng calamity loan ay dapat ang bank account na gagamitin ay nakapangalan mismo sa member. Anong ibig sabihin nito? Dapat hindi nakapangalan sa kamag-anak, asawa, kapatid, yung bank account. Kung mapapansin nyo kasi sa mga nakaraang calamity loan, ang dami nagrereklamo kung bakit hindi pumapasok yung calamity loan sa bank nila. Yun pala, ang ginamit nilang bank account is hindi nakapangalan sa kanila. Pangalawa, dapat meron ka ng online account sa SSS. Kasi guys, ang filing ng calamity loan sa SSS ay through online lang. Hindi sila tumatanggap ng personal or application sa office nila. Ngayon, maglalagay ako ng link sa baba nitong video na to. Check nyo na lang yung sa description, yung tutorial kung paano gumawa ng SSS online account. Pangatlo at panglas na dapat gawin natin guys, dapat meron tayong patience sa paghihintay ng calamity loan application natin. Usually tumatagal ng 5 to 10 working days ang processing ng calamity loan
at 3 to 5 banking days naman ang crediting nito. Ngayon, magpunta naman tayo sa panghuling part ng video na ito, which is yung paano mag-apply ng calamity loan. So, panoorin nyo itong video na to guys at sundan nyo lang step by step process kung paano ang gagawin. Take note lang na dapat meron ka ng online account para makapag-apply ka ng calamity loan through online. Tara guys, simulan na natin. So, una, punta kayo sa www.sss.gov.ph and then, sagutin nyo lang tong captcha na to. Pagkatapos yan guys, mag-login lang kayo gamit yung online account niyo para mapunta kayo sa mismong page ng SSS. So dito. Ngayon, magpunta kayo sa e-services at i-click yung apply for calamity loan. Yan, Rolly Quinta Ulysses. Okay. Ngayon guys, check nyo lang yung mailing address. And then sa typhoon, piliin nyo kung anong typhoon yung rumagasa sa lugar ninyo, and then click nyo yung amount ng loan na gusto ninyo, tapos yung bank account. Okay guys, yung loanable amount nakadepende yan kung magkano yung contribution ninyo sa SSS. Click nyo lang yung I agree, then basahin ninyo ito. Yan, terms and condition, pakibasa lang po ito. Then kapag nabasa na lahat, click nyo lang yung proceed. Then, yun na po yun guys. Tapos na po nun. After po nung part na ito, maglalabas po siya dito nung list kung kailan magbabayad at kung magkano yung babayaran po ninyo kada buwan. Guys, marami rin nagtatanong sa akin kung ano nga bang ibig sabihin ng disbursement through the bank E, Q, G, at C. So, simulan natin sa disbursement through the bank E. Ang ibig sabihin lang nun ay encoded na or na-enter na sa system ng SSS ang loan application mo. Kapag disbursement through the bank Q naman, qualified na ang loan application mo. Ngayon guys, kapag disbursement through the bank G, granted na or nailagay na sa ATM account mo ang pera. Ngayon guys, kadalasan ang nare-receive ng mga members ay disbursement through the bank C. Ibig sabihin lang nun is canceled yung application. Ngayon guys, paano nga ba i-cancel ang calamity loan? Ang pagka-cancel ng calamity loan ay automatic na. Ibig sabihin lang ay yung sariling bank na po ang magka-cancel ng calamity loan. Hihintayin nyo na lang po na isole ng bank yung loan proceeds sa SSS and then mag-reapply po kayo ulit ng calamity loan. So yun lang guys, kung tingin nyo nakatulong tong video na to, click mo na lang yung subscribe button sa baba, like mo na rin yung video, and then share mo na rin kung tingin mo nakatulong dahil nga malaking tulong na po yung like and share ninyo para sa YouTube channel ko. Maraming salamat po.